Okay, una po sa lahat, ako ibabati muna ng Happy Bearmans po sa ating lahat. Pero tanong ko naman po sa inyo, ano ba ang gusto niyo ba sa buhay? Madali o mahirap? Madali po. Ikaw? Mahirap po. Mahirap? Mahirap. Okay. Mahirap po. Mahirap din. Oh, interesting. Doon sa isang taong nagsasabing madali. Bakit madali ang gusto mo sa buhay? Wala lang po. Tamad ka kasi. Ay, laglagan ba dito? Uy, maabyad ako. Hindi, bakit gusto mo madali ang buhay? Curious lang. Hindi ko po alam. Sabi mo madali lang. Opo. O sa mga tao naman nagpumili ng mahirap, bakit mahirap ang gusto nyo? Kasi po dun, sa mahirap po dun po makakakuha ng aral or matututo po ang isang tao. Kasi pag puro po madali, pwede po yun mag-cause ng katamaran po. Kamara talaga. Kayo po. Doon po malalaman kung kaya mo talaga yung isang problem or hindi po. Kayo po? Ano po, nagiging lesson po yung magagamit niyo po sa ibang bagay yung mga lesson pag pumahirap. Kayo naman po. Ako naman po is lumaki po kasi ako sa hirap. So alam ko po talaga kung paano ang isang bagay bago po makuha is naghihirap po talaga. So ganun po pinaniniwalaan ko po. Maghihirap ka muna sa isang bagay bago ka po marating po yung isang bagay na gusto. Pero sa tingin nyo, kayo ba may mga trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Nahirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Oo. For me po, opo, ngayon pong panahon na to. Kasi po, ayun na po, laganap na nga po yung mga social media po kung saan ang daming mga fake. Ibig sabihin din po, kahit na ngayon sa realidad po, marami po rin talagang fake na mga tao na nagpapanggap lang. And mahirap po ngayon masyadong magtiwala kasi maraming magaling magsalita pero wala naman sa gawa. Okay, interesting. How about the others? Ganun din po, same lang po. Yung mahirap na din po magtiwala kasi minsan po parang mali ba yung mga sinasabi, ganun po, parang ninira. Ayun lang po. Kayo po? Ganun lang din po, hindi mo po alam kung totoo ba yung sinasabi niya sa'yo, ina-act or hindi. Ganun lang din po. Parang stress issue kasi is basta, di po natin masasabi ngayon ng mga tao dahil iba-iba naman po tayo ng mga ugali. Okay. Ganyan din po kasi po naloko na ako. Okay. Alright, so ganito, anyone na lang can answer, no? Kasi itong tanong na to ay napakasimple. Bagamat, yes, naiintindihan natin may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon, and I do agree, iba-iba tayo ng mga personality and attitude. Pero ito yung tanong na talagang hindi mawawala sa ating lahat. Paano ba malalaman kung isang tao po yung mapagkakatiwalaan talaga? Anyone can answer? Paano mo malalaman yan? Dito tayo nag-isa. Paano ba nakikita kung isang tao ay mapagkakatiwalaan sa likod ng maraming trust issue? Dapat po ba kilala or yung basta lang? Well, syempre, pag sabi mo kung titiwala ka, sabihin, isang tao talaga, regardless kung yan ay hindi mo kilala or kilala mong tao, paano malalaman kung isang tao po yung mapagkakatiwalaan? Para sa akin po, mapagkakatiwala mo isang tao once na nandyan siya through ups and down po. How about the others? You want to add something? Wait lang po, nag-iisip pa. Go ahead. Curious lang kasi ako eh. Ayun sa akin. Yung iba? Wait lang. O ito, yung isa mukhang may sasabihin. Ako po naman po is mapagkakatiwalaan ko po siguro ang isang tao kapag alam niyo po yun yung parang nagpapakita po siya ng care po sa iyo kahit na sa anumang oras or kahit sa isang event pa na kahit masaya man or malungkot, lagi po siyang nandyan na handang tumulong kahit sa mga simpleng bagay po. Ayun. How about the others? Meron pa ba? O wala na? Okay, understand. Pero ito, sa tingin nyo, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa papalapit nitong Pasko na to? Oh, ikaw muna. Siyempre po, magiging masaya po ako. Kasi po, siyempre kapag lagi nga po malungkot pero kapag may mga okasyon po, gusto ko pong maging masaya. Kasi gusto ko po rin na maranasan yung ligaya po ng Pasko. Diba, sabi nga po natin, ang Pasko ang magbibigay ng saya sa individual. Kasi pinag-iisa po tayo nito sa celebration po nito. Kaya naman po, ang celebration ng Pasko ay nakakasabik po talaga. Kayo, masaya ba kayo malungkot? Masaya po kasi dito po yung parang nagbibigayan po kayo ng gift sa isa't isa at pasasalamat din po.
Masaya din po kasi po makakapag-band na po with the family po namin tapos po wala na po masyadong gawain sa school. Okay, masaya ba kayo malungkot? Wala po. Hindi mo rin sure. Ikaw, masaya ako malungkot? Itong isa. Masaya po kasi dito rin po magkakasama yung mga pamilya po. Yun lang po. I see. O gato, may iba mga kanito na tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang sa inyo, bawat isa, madali lang ito. Kayo ba isang mabuting tao po? Wala po akong masamang gawin. Para po sa akin, opo, ano po ako, mabuting tao. Okay. Kung di po sila naniniwala, wala po ako silang, wala po akong paki. Mabuting tao. Okay, go. Mabuting tao po ako kung mabuti po siya sa akin. Wow. Ikaw naman? Same lang din po sa kanya. Same lang din? Ako rin po, same lang. Ganon din? Same din po ako sa kanya. Same lang din. Okay, question lamang sa inyo. Kung ilalagay natin ang sarili from 1 to 10 sa pagiging mabuting tao nyo, 1 sobrang yung masamang tao, or 10 sobrang yung mabuting tao, saan nyo po ilalagay sarili nyo from 1 to 10 kung kayo isang mabuting tao po? Bubuhatin ko na po ang sarili kong bangko. 10 po. 10. Okay, tanong lang naman ako. Hindi kayo agree? Talaga. Ano po, 8.5 kasi may time din po na nagiging masama po ako pag po minsan galit. Okay. Pero hindi naman po yung sobrang samang-sama. Okay, ikaw? Ako rin po, 8 po. Kasi po 8. minsan po nakakagawa din po ako, like nakapag-isip po ng masama. Yun po. Ako po siguro 7.5. Kasi mukha lang na mukhang mabait lang po pero may may ugali po ako talagang parang nakakasakit po talaga pag nilabas ko. Ikaw po. Ikaw po, na-skip siya eh. 9.5 po. 9.5. Okay. Yung 5% pa, yun po yung paggalit ako. Okay. Anyone can answer. Paano ba malalaman kung isang tao po'y mabuti? Paano mo malalaman yan? Hirap na, hindi ko alam. Wait lang, nag-iisip pa ako. Nag-iisip pa. Mabuti ang isang Paano tao. malalaman kung isang tao po'y mabuti? Mabait po yung pinapakita niya. Okay, na kasi balik kayo. Okay, any idea? Basic question lang naman yun eh. Yun nga yun eh. Ano nga po ulit yung tanong? Paano ba malalaman kung isang tao po'y mabuti? Ang ako po kapag mabuti pong tao para sa akin is kahit na hindi siya ganun ka kahit hindi na siya ganun ka maganda yung kanyang yung itsura tapos yung mga accessories or mayaman, may pagkamayaman, hindi sa akin mate yung ganun. Kapag mabuting tao pa para sa akin is yung natutulungan ka po, hindi lang po sa mga bagay-bagay, pati sa health, sa sarili po, self po. Parang na-motivate po niya ako and How about the others? Meron pa kayo dadagdag pa? Para pong tanggap ka po niya kung ano ka. Yun na yung po, na i-express niyo po yung totoong sarili niyo po sa harap na without judgment. Alright. Okay, meron pa yung dadagdag? Wala na. Tingnan nyo lang po ako. Alright. Okay, sige, ganito. Mahilig ba yung magbasa ng dictionary? Tanong lamang. Hindi po. Hindi lahat. Pero pag search kay Google, nagagawa niyo lagi yan? Opo. Kilala niyo si ChatGPT? Opo. Ginagawa niyo lagi? Hindi po. Malimit lang po. Limit. Tanong ko lang naman, okay May mag-alala. detector na po. Okay, ganito lang yan. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kalaman. Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti isang tao, ito pa yung may kinalaman sa ugali ng isang tao or moral excellent o morally upright. Ibig sabihin daw, dapat walang ginagawang masama, krimen, at wala daw sa sakit na tao kahit sanggol. Tingnan natin po itong mabibisa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo ba'y nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Lahat, no? Yun nga pong problema. Lahat po tayo guilty kasi yan po ang matututo ng isang bata, ang magsinungaling. At lahat taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napul sa kalsada, ikaw mambibig, inilagay sa bulsa, wala na. Or sa movie, kunwari, uy, may movie dito, pero may bayad. Hindi, may nakita ko libre, nakawin na lang natin. Mga ganun.
Kayo ba yung nakapagnakaw ng kahit anong gamit o presyo sa tanan ng buhay niyo po? Ballpen. Ballpen, candy, ballpen. Wala po ako that time. Walang-wala that time. Ikaw? Nung elementary po Mga ako. ganon. Alam po yun. Mga ganon. Imagine nyo, nandiyan na yung police station sa hindi kalayuan. Sa totoong buhay, lahat talaga tayo doon ay kulong talaga. Baka doon na tayo namamasyal na. Doon na tayo natambay. Kasi nga, Bahay ni lahat talaga Kuya. tayo guilty. Kasi kaya po tayo natutok sa magnakaw dahil wala yan sa presyo. Gusto natin isang bagay ng walang kahirap-hirap. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas sa maggalit sa isang tao? Opo. Opo. Lahat kayo? Opo. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o medyo tumitindi talaga? Dadagdagan. Tumitindi po. Tumitindi. Siyempre, imagine mo, kunwari, sinasaktan ka na o gamitin ko na yung sabi mo, niloloko ka for example. Siyempre, magagalit ka. Ano naman ikaw, nakangiti ka o nakabungis-ngis ka na. Ikaw nga niloloko ka na nga ng tao for example, nasasaktan. Kalokohan naman sabihin hindi ka nagagalit pero deep inside, naiipon na pala yung galit at naghihintay na lang na parang bulkan na puputok na lang, no? Ibig sabihin lamang po nito, kalokohan naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero totoo, ibubuhos mo rin yan bigla. Ibig sabihin lang po, hindi natin pala kailangan manapak, sampalin, o magdanak ng dugo. Ang kailangan mo lang pala ay magalit lamang sa tao at hindi mo kailangan magmura para sabing nagagalit ka. Kaya nga may nagsasabing ang nasasaktan ka sa salita. Ibig sabihin, talagang pwede talaga tayo makapanakit ng tao gamit ang salita. Yun nga lang, talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad ka lamang, biglang nahulog yung cellphone mo at napa-OM, insert God's name. Napabanggit nyo ba randomly? Dati po. Dati? Noon di pa Opo, po kami opo. aware. How about the others? Never Oh, pa? perfect mo, ha? Hindi ka. Never? Ikaw? Ano po talaga? Ay, nung pass. Okay, curious naman po ako, bakit kaya mga Pilipino mahilig nilang banggitin yan? Yung randomly, kung naglalakad ka lamang, nadulas ka lamang, napa-OM, alam niyo na, bakit nababanggit ng mga Pilipino yan? Sanay po sila siguro. Kasanayan talaga. Nakasanayan na po. Ganon. Kunwari ay ganito, ibahin natin ang senaryo. Mahal niyo ba mga nanay niyo? Opo. Kunwari same senaryo, naglalakad ka lamang, biglang nahulog sa cellphone mo. Instead ng pangalan ng Panginoon na nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo, OM, insert mother's name. Randomly, wala siyang kinalaman dito. Okay lang ba yun? Okay na nabanggitin nyo, randomly, pangalan ng nanay nyo? Nahulog lang yung cellphone mo kaya wala Hindi naman siyang po. kinalaman? Hindi po. Hindi. Bakit? 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 Kasi hindi naman po yung kasalanan ng nanay mo, ba't niyo po tatawagin? How about the others? Kasalanan niyo po yun. Bakit niyo po babanggitin yung pangalan ng nanay niyo? Okay. Iba, meron pa kayo dadagdag pa? Wala na. Ganito lamang yan. Tama yun. Hindi nyo talaga kayang banggitin yun kasi nga, una, wala naman talaga kasalanan ng nanay nyo, nahulog yung cellphone nyo, sabihin, kasalanan natin yun. And pangalawa, maraming magsasabi, weird siya. And pangatlo, ito yung sabi ng marami, disrespect kasi yun. Ayaw nyo talagang bastusin ang mga pangalan ng loved ones natin, kaya hindi natin nagagawa. Pero sana, gayon din po sana kung sa Panginoon, na siya naglikha sa mundo sa mabuti, so sana hindi natin nagagamit ang kanyang pangalan ng walang kabuluhan. Ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. Yun nga lang, lahat taga tayo dito ay guilty. Kahit ba yun ay nasa past pa yan. Lilinawin ko po, hindi ko hinusgahan, hindi ko sinisiraan, kasi ito po yung mga tanong na to para malaman kung tayo po ay isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po to pananakot, at harap po tayo sa judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Guilty. At kayo guilty? Guilty. Saan kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi ako. Ba't ako? O curious lamang ako. Saan kayo pupunta kung sakali? Langit ba o Langit impyerno? po. Langit. Langit. Ikaw? Langit po. Okay, ikaw? Ayun din po. Okay, yun din. Ikaw? Langit po. Okay? Okay, so majority langit. Question lamang sa inyo. Bakit kayo doon pupunta? Ang init na nga po sa Pilipinas, pupunta pa ako sa impyerno. Joke lang. Wow. How about the others? Doon naman po talaga napunta. Doon talaga napunta lahat. Wow, pag pumatay ka ba doon ka ba din pupunta?
Bala ka Feel ko po. O sige, go ahead. Walang problema. Naiintindihan ko. How about the others? Bakit kaya doon tayo pupunta kung sakali? Kunin nyo naman itong mic. Hindi naman ako. Siguro nasa tao din po kung sabi nga po 'di ba nung iba, kapag may ginawa ka daw mabuti sa lupa, edi yun daw po talaga. May tatahakin ka, may lugar kang pupunta. Okay. Okay, ganito. Bigyan ko kayo ng mabilis na halimbawa. Kunwari may isang kriminal. Sabihin natin siya ay nagnakaw siya sa pera sa bangko. Nahuli siya ng pulis at ito ba sasabihin niya sa judge? Judge, guilty po sa nagawang kasalanan. Pero parang siguro, hindi naman siguro sa kulong pupunta. Kasi lahat naman ata tayo, pag may nagawang kasalanan, pwede naman siguro kayong magpalaya na lang ng tao. Ang sasabihin ng judge, teka, kalokohan yan. Kaya siya nasa korte, kasi may ebidensya, may nagawa siya kasalanan, kailangan niyang pagbayaran, kailangan pa rin siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Kailangan talaga pagbayaran ng kriminal yung nagawa niyang kasalanan. Tama po ba? Tama mo, no? Ngayon, ito po ang problema. Yung sinabi ko sa inyo ay parang ganun din ang sinasabi ng Biblia or Bible. Sabi sa Biblia kasi, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, o iba pang mga nilabag na 10 kautusan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang karin ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple naman tanong ko lang po sa inyo. Kayo ba'y nag-alala na maaaring kayo pong 5 ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang kayong 5, buong mundo po, kasi may nagawang kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-alala dito sa sinasabi ng Bible? Ikaw? Rin po. Ano po yan? Opo. Okay, ikaw? Opo. Opo. Ikaw? Siguro po, opo. Opo. Well, ganito lang yan. Maaring kayo ay nagkikwentuhan dito, medyo masaya talaga ang inyong gawain nyo dito sa oras na to, pero wala naman sigurong masama, bagamat nga biglaan yung ating interview nito, wala naman sigurong masama kung magbigay ako ng mabuting intention kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Wala akong kailangang ilapag ditong credentials kasi tao po ang pinag-uusapan natin dito, mga buhay po natin. Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba ay natatakot sa kamatayan po? Opo. Ikaw? Hindi po. Okay, sige, balikan natin yan. Opo. Ikaw? Hindi po. Okay, hindi? Opo. Sa mga hindi, bakit hindi kayo natatakot sa kamatayan? Sa mga hindi? Kasi po aware naman po tayong lahat na hiram lang po natin naman tong buhay natin sa Panginoon. Sa mga oo naman, bakit kayo natatakot? Baka po kasi pag kinuha na yung buhay ko, eh hindi ko pa po nakukuha yung gusto ko o yung pangarap ko. Fair enough. Pero kung kayo'y merong isang hiling kunwari, bibigay ang pagkakataong mabuhay ng matagal dito sa mundo na ito, ilan pa kayang taon na gusto niyo magtagal dito? Any number will do. How many years? Ako po, hindi ko po tatanggapin. Hindi mo pa sure. O ikaw? Hindi ko rin po sure. Hindi. Hindi ko din po sure. O ilang years? Hindi ko na rin po sure, bahala na po si God kung Wala na. Ikaw? Hindi din po. Ayun yung mga 100 years, mga ganun. Mahirap na po kasi ang buhay ngayon. Ilan na ang buhay ngayon. ayoko na. Kaya ayaw mo magpatagal na. Okay, sige. Pero tanong ko lamang sa inyo, kayo ba ay alam nyo kung hanggang kailan kayo magtatagal dito? Hindi po. Hindi po. Yan nga ang problema. Hindi natin po alam kung gaano tayo magtatagal dito. Hindi ko kayo tinatakot. Pero wag naman sana, bigyan pag-uwi nyo, bigyan kayo masagasang sasakyan. Wag naman sana, sa gitna ng interview natin, bigyan tayong bagsakan dito ng puno. Wag naman sana. O wag naman sana, bigyan may mga asong ulol o pusa. Bigyan lang kayo sakmalan sa ulo. Hindi natin po alam. Pero ang buhay po ay maiksi lamang. At sabi sa Biblia po kasi, pag po tayo namatay, lahat po tayo ay i-judge ng Panginoon. Hindi lang sa mabubuti, pati sa mga kasamang pinaggagawa natin. At hindi ko alam kung ano mga madidilim na pinaggagawa nyo, kasi ang Panginoon lang po ang nakakaalam niyan. Yun nga lang, kapag nakita ng Diyos yung mga kasalanan natin, ang totoo po talaga, sa impyerno po tayo mapupunta. Hindi lang kayong 5, pati ako, lahat-lahat. Kasi po, kaya ako tinanong kung kayo pa isang mabuting tao, dahil ang totoong sagot, wala. Kahit po alagang aso natin, sasabi mo, good boy, good girl, hindi rin mabuti yan eh. Pag yan nakagat yan, may rabies yan, mabuti pa yan. Ibig sabihin, lahat po tayo ay nagkasala talaga. Kung sino lang po mabuti, yun ang Diyos. Kaya nga, ang totoo nga lamang, sa sobrang taas ng standard, lahat talaga tayo ay guilty at lahat talaga tayo sa impyerno pupunta.
At bagamat nakapag-alala talaga yan, whether we like it or not, pwede po magbago ito kung narinig natin ang salita na to. Narinig mo yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Ano po sa Tagalog nun? Awa po. Kayong libay nahingi lagi ng awa sa araw-araw? Opo. Ibig sabihin po kasi ng mercy or awa, ibig sabihin, yan po ay paghihingi ng tulong, pagmamakaawa o pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Inaamin na tayo po'y mahina dahil tayo nakagawa ng kasalanan. Inaamin natin na tayo po'y nangihina at kailangan natin ang tulong niya. Or kung tayo po'y nadidepress, ibig sabihin, sinusuko natin lahat ito sa Panginoon. Dahil ang mercy po kasi, ang kakambal po ay ang pagpapakumbaba. At ang gusto ng Diyos ay yung mga taong nagpapakumbaba kasi yun ang itinataas niya. At yung mga taong masyadong mayabang sa sarili nila, yan yung ibinababa ng Diyos kasi ayaw niya ng mga taong masyadong mayabang sa sarili. Dahil nga, ang kasalanan ang pwedeng pumatay sa atin. Hindi po yung literal na sasaksakin ka sa likod, hindi. Ibig sabihin, dahil sa kasalanan, kaya ang kaparusahan sa atin ay kamatayan. At pag po tayo humingi ng mercy, alam ng Diyos, kailangan natin to dahil dito na po magbabago ang lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Any idea? Tinanggal po lahat ng kasalanan. Ano po yun? Tinanggal po lahat ng kasalanan ng mga tao. Aside, ano pa? Nag-sacrifice po siya ng Ikaw. Ano mga po ulit? Ano ba ang ginawa ng Panginoon upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Ayun nga po, katulad po Yan. ng sinabi niya po. So, yun nga. Sacrifice po. So yun nga, tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero ang ginawa po ng Panginoon Kristo, biniwish po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit sa lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama, gusto lang niyang tumulong dahil yung pag-ibig na ang binigay niya sa lahat ay unconditional love. Familiar ba kayo doon? Yan yung pag-ibig na walang kapalit. At maaaring sa panahon nyo, maaaring may mga tao nagmamalasakit sa inyo, pero hindi na lang sila siguro nagpapakilala kasi wala na silang hinahangad na kapalit. At ganyan din po ang ginawa ni Jesus. Ang kanyang pong buhay naging kapalit upang mabayaran ang kasalanan sa sanlibutan. Na kung saan nagbahagi lang siya katotohanan, pero ang ending, siya ay pinako sa krus, namatay at siya ay nabuhay sa krus ng Kalbaryo. At ang kanya pong dugo ang naging kapalit upang mabayaran ang kasalanan sa sanlibutan. Kasi nga, ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bago para makamit yan. Una, narinig salitang repentance? Familiar ba salitang repentance? First time? First time? First time, hindi nyo pa narinig sa school yan? Sure kayo? Parang narinig. Narinig. Familiar. Okay. Pag sabi ko kasi ting repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Para sa sakit, di ba gusto nyo pong gumaling? Limbawa, pag kayo nagkalagnat kayong 5, kunwari, wag naman sanang sabay-sabay kayo nagkalagnat. Makapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Siyempre, kalokohan yan. Di nyo magagawa lahat ng gusto nyo, kaya pag tayo nagkasakit. So, pag tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran man nagawang kamalian at babaguhin ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Yesu lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawaran tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron ako mabibigay sa tanong na lamang. Tanong ko lamang, nagsasabi kaya ng totoo sa ating napag-usapan po? Lahat po? Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lamang po. Hindi po. Hindi lahat. Pero nabuklat niyo na ba siya? Opo. Ganito lamang yan. Di ba pag kayo nagugutom, anong gagawin niyo? Kakain. Di ba araw-araw yan? Kasi pag hindi nyo araw-arawin yan, tigok kagad ang mangyari sa atin, no? So pag po tayo nagugutom, kakain tayo araw-araw. Sana gayon din po sa Bible. Sana mabasa natin kanyang salita araw-araw kasi yan po ang love letter na galing mula sa kanya papunta sa atin.
Huwag na sanang masamain po tong tanong ko lamang, pero tanong ko lamang, kayo po, sir, kayo ba yung nakagawa ng love letter sa tanan ng buhay niyo po? Love letter po. Oo. Siguro po sa sa mga crush po hindi, pero po sa magulang. Mhm. Kayo naman po, kayo ba yung nakatanggap ng love letter sa tanan ng buhay niyo po? Oo po. Anong pakiramdam? Medyo ano po, masaya, ganun lang po. Medyo masaya. Ikaw po, kayo ba yung nakatanggap ng love letter sa tanan ng buhay niyo po? Hindi po. Hindi pa? Nangangarap ka ba? Hindi po. Napapatawa lang ako. Kayo, nakapagsulat na ba kayo ng love letter sa tanan ng buhay niyo po? Opo, para po sa mga magulang. Mother's Day, Father's Day. Mhm. Kayo, nakatanggap na kayo ng love letter. Hindi po. Nangangarap ka rin ba? Hindi po. Joke lang, bibiro lang ako sa inyo. Ang punto lamang po kaya ako tinanong yan, kasi yung Bible po, parang love letter po, galing sa kanya, papunta sa atin. Dahil ito po ay isang libro, pero hindi lang to instructional book, pero ito po yung maging gabay natin sa buhay. Kaya po tayo nandito sa mundo nito ay para makilala natin Panginoon, siya malugod natin habang buhay. Ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo ay sa impyerno pupunta. Yan kasi ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Pero ang good news naman po, maraming po maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Pero kung isang tao po ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang, ay tsak, maliligtas po yung tao dahil yun sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na? Wala po. Wala po. Wala na? Wala po. So wala kang katanungan. Ako po yung nagpapasalamat at ako babati po sa inyo ng advance Merry Christmas and advance Happy New Year. God bless po sa inyo at kayo po ay mag-ingat po. Thank you po sa inyo. Thank you din Thank you rin po. po.